Magandang araw mga ka-Express Info. Sa gitna ng mga paghahanda ng Gilas Pilipinas para sa paparating na FIBA Asia Cup sa Jeddah, Saudi Arabia, muling binibigyang diin ng coaching staff ang kahalagahan ng wastong pamamahala ng load management o ang pag-iingat sa labis na paggamit ng lakas sa mga manlalaro. Isang mahalagang bahagi ng strategy ng Gilas sa kasalukuyang training camp sa Doha, Qatar, ang pag-iingat sa kondisyon ng mga pangunahing manlalaro gaya ni AJ Edo at Justin Brownlee. Sa kabila ng mga pag-asa na mabubuo na ang tinaguriang Triple Towers na kinabibilangan ni Kai Sotto, AJ Edo at Chinmar Fajardo, hindi may kakaila ang matinding panghihinayang sa pagkakataon dahil sa muling injury ni Kai na nagdulot ng malaking hadlang sa plano ng kupunan. Sa modernong larangan ng basketball, hindi lamang sapat ang husay sa paglalaro upang magtagumpay sa mga laban, mahalaga na ang tamang pamamahala ng kondisyon at kalusugan ng mga manlalaro ay naisasagawa na rin. Tinatawag itong load management, isang strategy kung saan sinisikap ng coaching staff na mabawasan ang labis na pagod at posibleng injury sa pamamagitan ng maingat na paglalaan ng oras ng paglalaro para sa bawat atleta. Sa kaso ng Gilas Pilipinas, ang load management ay particular na nakatuon kina AJ Edo at Justin Brownlee, lalo na sa gitna ng mahigpit na schedule ng mga training camp at friendly games sa Doha mula February 13 hanggang 18. Isa sa mga pangunahing target ng coaching staff ay si AJ Edo, isang batang big man na may malaking potensyal para sa kinabukasan ng pambansang kupunan. Sa kabila ng pagiging bago pa lamang sa international na entablado, ipinakita ni AJ Edo ang kakayahan na maging mahalagang sangkap sa depensa at opensa ng Gilas. Ang coaching staff sa pamumuno ni Coach Tim Cone ay malinaw na naniniwala na kailangan pa ni AJ Edo ng mas maraming oras sa paglalaro upang mapalalim pa ang kanyang karanasan at mapahusay ang kanyang performance bago sumabak sa mas mahirap na laban sa FIBA Asia Cup sa August. Dahil sa kanyang nakaraang injury, isang knee injury, na naranasan niya habang naglaro para sa Nagasaki Falcons sa Japan B-League, napakahalaga na unti-unting ibalik sa AJ Edo sa tabang kondisyon. Kaya naman napagdesisyonan ng coaching staff na limitahan ang oras ng kanyang paglalaro sa Doha, tulad ng paglaro lamang niya ng 2 laban sa 3 itinakdang friendly games. Ang hakbang na ito ay nagsisilbing proteksyon sa kanyang kalusugan at nagbibigay daan para sa mas matatag na pagbalik kapag oras na para sa FIBA Asia Cup. Well, hindi rin may kakaila ang malaking papel na ginagampanan ni Justin Brownlee sa Gilas Pilipinas. Sa edad na 36, si Justin Brownlee ay kilala bilang isa sa mga bihasa at experienced players sa larangan ng basketball. Subalit katulad ng kanyang kasamahan, kinikilala ng coaching staff ang kahalagahan ng wastong pamamahala ng kanyang oras sa court. Matapos siya makipaglaban sa quarterfinals ng PBA Commissioner's Cup laban sa Morocco, ipinahayag ni Coach Tim Cone na si Justin Brownlee ay limitahan ang kanyang minuto sa paglalaro sa isa sa mga laban sa Doha. Ang desisyon na ito ay bahagi ng mas malawak na strategy upang mapanatili ang kanilang kondisyon para sa nalalapit na laban kontra Taiwan at New Zealand, na itinakda ring isasagawa sa final window ng qualifiers sa February. Ang tamang pamamahala ng oras ng paglalaro ni Justin Brownlee ay mahalaga upang hindi lamang mapanatili ang kanyang pagiging epektibo sa court, kundi upang maiwasan din ang posibleng paglala ng anumang minor na injury na maaaring makaapekto sa kupunan sa hinaharap. Sa kabila ng pagiging optimistic sa pagbabalik ni AJ Edo at sa patuloy na kahusayan ni Justin Brownlee, may isang malungkot na balita na pumapaloob sa mga tagahanga ng Gilas. Muling nagka-injury si Kai, kilala bilang isa sa mga promising big men ng bansa. Ang injury ni Kai ay naging malaking hadlang sa plano ng Gilas na mabuo ang tinaguriang Triple Towers kasama sina AJ Edo at Chinmar Fajardo. Ang inaasahang kombinasyon ng 3 manlalaro ay may potensyal na maghatid ng dominanteng presensya sa loob ng paint, kapwa sa opensa at sa depensa,
Pero ang pagkawala ni Kai ay nagdulot ng pangamba at panghihinayang. Ang pagkawala ni Kai sa mga susunod na laban ay hindi lamang simpleng pagkawala ng isang manlalaro, ipinapakita rin ito ang kahinaan ng isang sistema kung saan ang injury ay maaring magdulot ng domino effects sa strategy ng koponan. Gayunpaman, ipinapakita ng coaching staff ang kanilang kahandaan sa anumang hamon sa pamamagitan ng maingat na load management at pag-asa sa ibang mga manlalaro na maaring punan ang naiwang puwang. Ang training camp sa Doha ay bahagi lamang ng mas malawak na paghahanda ng gilas para sa FIBA Asia Cup na nakatakdang gaganapin sa Jeddah mula August 2 hanggang 17. Bagaman kwalipikado na ang Gilas Pilipinas sa torneo, ginagamit ng coaching staff ang mga nalalabing laban at training camp bilang pagkakataon upang masubok ang iba't ibang kombinasyon at strategy ng laro. Mahalaga na maibalik ang kumpiyansa at kalakasan ng bawat manlalaro bago pa man sumabak sa mas mahihirap na competition sa Asia. Kasama sa mga magiging kalaban sa final window ng qualifiers ay ang Chinese Taipei at New Zealand na parehong kilala sa kanilang matatag na laro. Bagaman laban ito ng mga kupunang may sariling mga lakas at kahinaan, ang gabay ni Coach Tim Cone na magbigay ng sapat na pahinga sa mga manlalaro ay may layuning masiguro na sila ay nasa pinakamataas na kondisyon sa oras na kailangan silang magpakitang gila sa international stage. Sa kaso ni na AJ Edo at Justin Brownlee, ang paglimita ng kanilang oras sa paglalaro sa mga friendly games sa Doha ay hindi lamang para sa kanilang pangsariling kapakanan, kundi para rin sa ikabubuti ng buong koponan. Ang pagharap ng mga mahihirap na laban sa hinaharap, lalo na laban sa mga koponan tulad ng Taiwan at New Zealand, ay nangangailangan ng mga manlalarong nasa peak performance. Kaya naman ang strategy ni Coach Tim Cone na i-manage ang load ng kanyang mga manlalaro ay isang napakalaking hakbang upang matiyak na walang sinuman ang magtataglay ng pagod o injury sa kritikal na panahon ng torneo. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway! Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Soto. Super easy. Just subscribe, like, and comment.